kung ano yung pakiramdam o nandito kayo sa pinagmamalaking pelikula ng Regal Films. Me, super nakakatuwa kasi nakishake rattle ako since bata ko. And super dami ko na napanood. And isa nga sa favorite episode ko yung sa kanila Mama Iza, yung Yaya. And LRT, classmate din ni Nina, Kim Chu. Actually, marami ako napanood. And kaya hindi ako makapaniwala na ngayon na naging parte na ako ng Shake, Rattle and Roll. And parang sa history na rin to di ba? Kasi next generation, kumbaga. Kaya thank you, Mother Didi and Miss Rosel. Kahit busy si Miss Rosel. Thank you, Miss Rosel. I love you so much for trusting me and trusting us. So yeah. Ayun po. Fun fact, trivia. Ito po ay second Shake, Rattle and Roll ko. Actually, I was 6 years old nung unang nagbigay tiwala ang Regal sa akin. Isa po yun sa mga talagang malapit sa puso ko dahil nanalo po ang Best Child Actor noong time na yun sa aquarium episode ng Shake, Rattle. So thank you. Bali 19th anniversary ko na po ngayon dito. So it's an honor na may magawang bagong storya. At sa pagbabalik ng Shake, Rattle, this time much extreme. At marami kaming ibibigay pa sa inyo na talagang panibago para sa taste ng ating mga Regal babies. So, yes, actually this is not my first Shake, Rattle and Roll. I was in the last Shake, Rattle and Roll sa Ahas episode. I was one of the model talents. Pero now, being the latest Shake, Rattle and Roll, syempre ako I feel very blessed and I'm honored kasi simula bata din ako, isa din yung Shake, Rattle and Roll sa pagpurito kong panoorin. So, dati pinapangarap ko lang na pag napapanood ko yung mga artista, parang yung lapit naman sana paglaki ko kasama ko dyan. And now nandito ako parang, it's a surreal experience and I'm just very happy and excited na mapanood nyo rin lahat yung pinaghirapan namin. My last question was for Miss Isa. Miss Isa, I would like to ask po, kasi di ba po sabi niyo po kanina na this is your comeback after Did I say that? Yes po, yung sa pandemic na nangyari. Yes. Opo, kumusta po? Ano po yung expectation to us of this moment and how's working with another episode of Shake, Rattle and Roll? And last niyo po yata yung Yaya. Yes. Yes po. So expectation, klaruhin ko lang, expectation with regards to the project or life, cast, finances. Okay, with everything. Okay. Yes, so comeback, I guess, comeback ko siya from motherhood, sa totoo lang. Kasi I was doing naman other projects during the pandemic, but it's been a year. It was over a year since I had to take a pause, and then now, of course, the comeback is real. I'm here. Ang bilis, parang hindi mo masyadong pahinga. Pero ang ganda lang kasi pagbabalik ng Shake, pagbabalik ko din sa pelikula. So, it feels great to be back working. My expectation, honestly, pag gumagawa kasi ako ng isang proyekto, ayoko masyadong maglagay ng expectations. Kasi nakaka-pressure siya. As Jane said, let's enjoy the day. Ako, I enjoy the process of making the film. I enjoy this, being with all of you today, promoting the film. And siguro, I'll refrain, instead of expectation, siguro ang dasal, no? Ang aking hiling sa Panginoon, ang ating hiling. Sana maraming makapanood nitong pelikulang ko. Actually, ang hiling ko ay beyond sa Shake, Rattle and Roll, no? It's for the entire industry na sana magbalik na ang ating mga kapwa Pilipino sa panonood ng sine, ng pelikula. Starting ngayon po, ang opening day ng A Very Good Girl. Tayo po ay nananalig because ang tagumpay po ng isang pelikula ngayon really will signify the
the coming back to life of Philippine cinema. So that's really my fervent prayer. Thank you so much, Susan. So next, our next question is from Ms. Natalie Tomada of Philstar. Ayan. Good afternoon, everyone. For first question, kung gusto lang malaman, maybe we can ask the cast, why is it titled Extreme? Ano yung, can you give us a preview bakit siya extreme? Yung horror dito. Pero dapat may ninig yung extreme, di ba? Extreme. Ganon. Yes, yes. Oo. Bilang parte ng cast po, ang pagkakaunawa ko kung bakit siya extreme this year, syempre, Shake, Rattle, and Roll, yan, classic na yan. Paano natin siya gagawing bago sa panahon ngayon na ang audience natin ay unti-unting namumulat sa streaming platform, nasasanay tayong nanonood sa small screen. So ito yung pagbabalik ng Shake, Rattle, and Roll na ginawa pang big screen talaga. Yun talaga yung goal niya, yun talaga yung intention niya, ipalabas siya sa big screen. So, anong term pa ba, anong word ang nararapat gamitin kundi Shake, Rattle, and Roll? Extreme talaga. Kasi yung extreme talaga. Kasi yung experience, kailangan makuha yun sa big screen. And yun yung goal natin, manghikayat tayo pabalik ng mga audience na manood ulit sa sinehan. Kasi gumagawa na tayo ulit ng mga pelikula na talaga namang kailangan sa sinihan papanoorin dahil extreme ang experience. Yun po. Smear dog. Oo nga. How about yung parang siguro sa shooting, ano yung mga experience na what we should, our audiences should watch out for? How do you Well, actually nag-shoot kami sa isang school na haunted eh. Diba? Yung location na pinag-shootingan namin, actually nabalita siya sa Just Soho ba yun? Na may white lady doon. So, hindi ko alam sa mga iba kung may na-experience sila. Ako naman wala, pero meron pa naka-experience sa inyo. Bakit ako? No? Ha? No, kasi mga siguro mga 2 a.m. nga tayo, no? 2 a.m. or 3 a.m. So, parang nagkikitay lang kami sa eksena. Tapos, parang ano may lullaby na, napakanta tuloy ako. Yeah, but anyways, bilang sinabi sa akin ni Bryce na, Ate Jane, alam mo ba na may white lady dito? Sabi ko, ha? Ano sinasabi mo? Haunted toast school na to. Ha? Siguro wala sinasabi. Tapos yun, nung time na yun, hindi na lang namin pinanood lahat nila Rob. Sila Rob, alam nila, hindi nila sa akin sinasabi. Magsalita ka nga. Suspect ka. Yung parang yung view ni Ate Jane nung time na, kasi diba sa set meron mga lighting na parang nag-flicker. Tapos sa likod niya merong mga naka-prosthetics. And then she was singing it. Tapos syempre pagod na yung mga mukha. So natakot talaga ako. So I told her, Ate Jane, alam mo ba yung meron dito sa building ko? So nung sinabi ko sa kanya, natakot talaga ako yung dalawa. Sa ano talaga siya? Like, masa-search na siya sa kapuso mo dyan. School ulit. Hindi Sa Malabon. Something. Yung sa graduation, merong white lady. May network po kasi kami ng isang crew member na may white lady daw po si John. So, kada isang kwento natin sa umabot sa aming cast. So, nagsisitakbuhan kami. At nagtatakot kami talaga kasi nahabol na kami. So, ayun po. Extreme din po siya dahil sa stories at sa location shoots namin. And to everyone, thank you. My last question. For our social media influencers, Rai, Smear, siguro, and others, kamusta yung, is this your first acting experience ba? Kamusta yung crossover? Siguro po, this is my third movie, pero ito po yung first movie na binigyan po ako ng dialogue na madami. Kaya I'm super happy na pagtanggap ko sa script, hindi na ako yung parang nagpa-find pa ng name ko kung saan ako gaganon, aatak. Pero, ayun po, parang happy po ako na finally, parang nabigyan
mag-memorize ng mga lines. Kaya, ayun. Gusto ko lang din po sana i-share yung horror experience ko sa namin. Haunted Mansion po yun. Tapos, first scene po namin ni Kuya Paul. Tapos, ito po yung first line ko. Excited na excited po ako dito. Tapos, gabi na yun, mag-1 a.m. Tapos, may nag-cut. Habang nag-play kami, may nag-cut. Kaboses direct and all. Tapos, ay nag-cut kami. Hindi kami gumalaw ni Kuya Paul. Kasi akala nga namin may nag-cut. Tapos, biglang umakit sa direct. Ba't kayo nahinto? Sabi mo direct cut, diba? Sabi, ha? Wala, hindi ako nag-cut. Ayun po. But medyo may nag-imitate na sa boses ni direct that time. Tapos, sabi niya, if magka-cut daw siya, ano niya daw. So, ganun. Opo. So, yeah, parang doon pa lang, feeling ko, I can feel the horror na sa mansion. And, ayun, parang okay naman po yung experience ko. And, yeah, from shooting alone, from being a one-man team, na ako nagde-direct sa sarili ko sa TikTok, ako yung nag-a-act, ako yung nagsusulat ng script. Ngayon, parang, na-culture shock po ako kasi parang may real director na, may real, Kaya super fun experience po to act together with our mga veteran actors and actresses. Ayun. Yes. First movie ko, honestly, and hindi ko naman in-expect na dadalhin ako dito. Kami ni Ian, nag-trip lang kami sa bahay niya eh. Tapos nagkakataon na tinatapatan namin ang camera yung trip namin eh. Tapos nandito na kami ngayon. So, sobrang ganda experience. Nandito lahat ng tao dito, front of the camera, behind the camera, production, talent. Sobrang kakaibang experience. And, ewan ko, thankful lang din talaga ako na napunta ako dito kahit wala naman akong ginagawang kakaiba. Tsaka gusto ko lang din i-share yung nakakatakot na story sa set. Hindi nangyari sa akin to kasi may ginawa akong paraan. So, marami daw natutulog doon sa shoot na binabangungot sila ng paulit-ulit. Kaya sa buong duration ng shoot, di talaga ako natulog sa set. Di talaga ako natulog. Energy drink lang o energy drink. Di talaga ako matutulog. Pamakita ko. Baka di ko na-entry yung show. Yan, si Sir Francis na experience yan. Pero ako wala. Di talaga ako natulog. Kung natulog ako, baka meron si Paul na experience yan. Yes. So ako, safe naman. Si Paul yung una next time. Wala. Hindi ako natulog talaga yun. Pero yun nga, thank you sa tiwala dahil, ewan ko, maraming salamat na lang. Yun na lang po siguro.